Sinariwa ng mga residenteng nakatira malapit sa bulkan at sa mismong pulo ang mga pangyayari sa pagputok ng Bulkang Taal noong 2020. Eksaktong 4 na taon ang nakararaan. Ang mga dating taga-pulo may sari-sarili ng kabuhayan at malayo sa pangingisda. Narito ang special report ni Paul Hernandez. Dekada-dekada man ang lumipas ng personal na makita ang pag-aalburoto ng Bulkang Taal, babalik at babalik pa rin sa nakagisnang lugar si Anita dito sa Barangay Halang sa Lipa. 1965 nang una niyang masaksihan ang pagpapamalas ng bangis ng itinuturing nilang tahimik na kapitbahay. Liwanag at ang mga bato talaga, yung buga kung tawagin, ay talagang pumapatak dito sa ano. Adi yung aking lolo, hindi mapakalis sila. Hanggang nitong January 12, 2020, nagising muli ang akala nilang nahihimbing ng bulkan na numbalik ang takot sa 75 anyos na si Anita. Ay sabi ko, tawag na lang sa taas. Diyos ko, kami po naman huwag niyong pababayaan. Yun ang nakikilabutan. Mga tao, puro mga taranta na sa pag-impake. Anibersaryo ngayong araw ng 2020 Taal eruption. Pero hindi gaya ni Anita. Sanay si Dali sa sumpong ng Taal. Bahagi na raw ng sistema niya sa loob ng 3 dekada. Kumbaga kapag nag-ano siya, kami rin yung aalis kami, tapos babalik kapag okay na. Pero kung ang ilan sa mismong tagapulo o isla ng Taal Volcano ang tatanungin, hindi na raw nila kailanman babalikan ang lugar na naging tahanan. Klaro kay Gemali ng huling gabi bago ang ngit-ngit ng Taal, hapon ng Enero 12, 2020. Sadya akong may naramdaman kaming napakalakas na yanig. Tapos parang sabay yung pag-ugong sa ilalim ng lupa. Opo, yun na pala po yun. Nasa housing project na sila ngayon sa bayan ng Ibaan kasama ang higit 500 pamilya. Mas malayo na sa bulkan. Ibang diskarte na rin ang ginagawa sa buhay. Malayo sa nakagawi ang pangingisda. Tulong-tulong na lang kami mag-asawa. Pagtitinda dito, nagkukontract siya o nagtatricycle ako. Bantay sarado pa rin ng mga otoridad ng Taal Volcano Island, hindi pinapapasyalan sa sinuman. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas, kailangan itong gawin para sa kaligtasan ng lahat. Handa naman daw silang tumugon sa mga maapektuhan sakaling magbago ang aktibidad ng bulkan. We are on 24/7 monitoring kasi nga medyo nag-erratic ang pagtaas ng metro ng pagbuga ng usok. At yun ang dapat nating isaalang-alang ngayon. Sa porma at nakamamanghang hubog ng Bulkang Taal, hindi nakakapagtaka ang matinding hatak nito sa sinumang nakakakita. At iba-iba man ang dahilan sa paglisa ng mga minsang nanahan sa paligid ng bulkan at nakinabang sa biyaya ng lawa. Mahalagang maunawaan na ang pagsunod sa tagubilin ay papel ng bawat isa para sa kaligtasan ng nakararami. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.